muli ay sama-sama nating papugihan sa labanan ng Panginoon at ihanda po natin ang ating isipan, pamaunawaan natin ang mensahe natin. So ngayong umaga mga kapatid, ang ating mensahe ay living in wisdom. Tunay na napakaganda mga kapatid na tayo po ay namumuhay, diba, na ayon sa kalooban ng Panginoon. Diba, mayroong wisdom palagi na tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi lang yung basta mabuhay, pero ang gusto ng Panginoon mga kapatid, kaya gusto niya na mamuhay tayo ng mayroong wisdom o kagunugan. Gusto niya na ma-enjoy natin ang life na ito mga kapatid. Amen? Kasi ito naman yung focus ng Panginoon. Maayos sa ating buhay ay sa ating journey, tayo po ay lumaki sa ating mga tahanan na mayroong tayong binaon sa ating mga magulang. Diba? O sa iyong eskwelahan, o sa mga tao na nangalaga sa iyo, na mayroong isang kaalaman o yung parating mo naisip na itinuro sa iyo. Amen? At ito po ay na-apply natin palagi sa ating buhay. So, lalo na yung mga kabataan, diba, yung mga bata. Laging sinasabihan kayo, anak, mag-aral kang mabuti. Ito ay para sa iyo. Diba? Laging isipin na ikaw ay laging magpakumbaba. Diba? Ito yung mga bagay mga batid na bisan mga sa paglaki mo ay yung aral na ituturo sa iyo. Amen. Amen. At kaya nga mga batid na maganda na ito po mga batid ay patuloy nating ipapabuhay. Halimbawa, may mga kasabihan diba, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Gawin sa kapwa. Ano mo pong gawin sa kapwa? Tama ba? Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Diba, ito yung isang mga salawi kain, diba, na naalala natin na palapangating natin na narinig kapag may sumusok, may madudukot. Diba? Tama naman mga kapatid, pag naalala ko na isang araw kailangan ka, tama pala na kailangan magkaroon ako ng tama pala na kailangan nagtatabi din ako. Diba? At narinig din natin na daig ng maagang ang masikap. Diba? So ito yung mga wisdom mga kapatid na nagpasalin-salin at hanggang sa mga patuloy na, diba, na bisa naisip natin na nagiging gabay natin. Diba? Kaya nga ito yung mga tao mga kapatid na sila po ay namumuhay na may kahulungan. Diba? Yung living in wisdom. Diba? May mga salawi kayo na natulad tayo. Ang sabi? Walang kakumpara. Sabi? Depende lang sa katayin. Tama ka naman, di ba? Depende lang sa katayin. Sabi na wala sa business niya. Kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman. Di ba, may mga kasabihan sa tama na. Pero sa ating buhay, mga kapatid, ay minsan hindi lahat ng mga di ba, na isa na isip sa'yo, may isip mo, mali pala yun, kailangan itama. Amen. Kaya tayo po ay hihingi lang mga patid ng kabulungan sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating mensahe mga patid ay ito po yung isang bagay na maunawaan natin na tayo po ay laging mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So living in wisdom. Sa ating key verse, sabi doon sa Proverbs chapter 9 verse 10,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Praise God. Sabi daw sa verse 11, for by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Diba? Ito yung mga tao, mga kapatid, na namumuhay sa wisdom. Sa Tagalog, nasabi ko ay, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kalunungan at ang pagkilala sa banal ay kamuhaan. Diba? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kalunungan at ang pagkilala sa banal ay kamuhaan. Sabi sa pamagitan ko ay nadami ang iyong kagawan at ang taon ng iyong buhay ay magsisidami. So ito po mga kapatid, yung tao mga kapatid na namumuhay sa direksyon ng ayon sa Panginoon. Amen. May kakakibat ng pangako. Sabi ito, for by me your days will be multiplied and years of life will be added unto you. Praise God. So isa po mga kapatid na biyaya ang tinanggap natin sa Panginoon. Diba? Na hindi lang po mga kapatid na tayo ay nabuhay, kundi nabuhay na may kasaganaan. Amen. At hindi lang na nabuhay na may mahabang buhay, kundi makikita po natin mga kapatid yung pabor at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya nga kung tayo po ay susunod doon sa nais ng Diyos para sa atin, ito po yung maranasan natin. Amen. So bakit mga tao na hindi na-enjoy yung buhay nila, diba, yung iba ay hindi nagtagal? Kasi, diba, walang direksyon eh. Amen. So wala silang, kumbaga sa kanilang journey, wala silang gabay. Diba? Pero po, kung tayo po ay sumusunod doon sa nais ng Diyos, amen, makita po natin mga kapatid na buhay na mayroong direksyon, diba, buhay na mayroong kasaganaan at buhay na may kapayapaan. Praise God. Kaya ito po yung isang napakaganda mga kapatid na sa ating buhay ay ating pinumumuhay. Amen. So, kaya ito mga kapatid sa araw na ito ay ang ating design ay dealing with wisdom. Praise God. Diba, pag narinig niyo yung wisdom, diba, naisip natin si King Solomon eh. Diba, tinawag na the wisest man ever be in this world na siya po mga kapatid ay hindi niya pinili na yung kayamanan na inalap sa kanyang Panginoon o maging yung buhay ng kanyang mga kaway. Kundi ang hinilig niya mga kapatid, yung wisdom, paano yung gagawin ito doon sa mga pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Amen. So, ganun din po sa ating mga kapatid na napakalaga sa buhay natin. Amen. Na mayroong tayong di ba, na tayo ay mamuhay na mayroong kakulungan eh. Di ba, na hindi lang sa bawat araw natin, di ba, may mga bagay na kailangan mong mag-desisyon, kailangan mga bagay na pagpasyahan. Makikita po natin mga kapatid na nandun palagi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga kaunawaan. So, wisdom, pag sinabing wisdom mga kapatid, di ba, a combination of knowledge and understanding. Di ba, may magkakaiba po yung wisdom at knowledge and understanding. Yung word na wisdom, mga kapatid, na ginamit sa ating sa Proverbs. So the Hebrew word for wisdom, chokmah, literally means skillful. Amen. Kumbaga yung ang kinuunago sa word na chokmah. So therefore, a wise person is one who is skillful at putting into practice the truth of God's word. Kaya nga ito pa mga kapatid, isang matalinong tao mga kapatid na namumuhay siya na may katalinuhan. Diba? Skillful. So yung word
word na hope mga kapatid ay literally, it was originally used to describe the work of weavers who weave the elaborate garments of Aaron, the high priest. So siya po yung mga happy, di ba, yung word na hokma. Kasi yung isang mga happy mga kapatid, hindi lang mga kapatid na basta-basta yung gawain ito eh, di ba, so meron kang kaalaman, di ba, at may skills ka eh. Di ba, at kaya nga ang gawain mga kapatid ng isang mga hobby doon mga kapatid ay doon sa panahon nila ng mga Israelite ay napakahalaga. Sila po yung magawa ng damit ng high priest, at hindi lang po mga kapatid basta-basta hinabi, kundi may mga instruction ang Diyos kung paano kung gano'n yun. So kaya nga tinawag mga kapatid yung mga hobby yung mga hobby mga kapatid na isang skillful man. Amen. So ganun po mga kapatid ay isinasalarawan ang isang tao mga kapatid na namumuhay na may kaalaman o may karunungan mga kapatid. Praise God. Kaya example, iba yung isang tao na, di ba, pag sinabi natin magpipintura, saglit lang eh, papahay niya lang yan eh. Pero iba yung tao mga kapatid na may skill talaga sa pagpipaint. Nakita mo na talagang nagawa niya ng maayos eh, maganda eh. Amen? Kaya nga ito mga kapatid ay ito po mga kapatid isang tao na tinatawag na may lumalakad na karunungan. So a wise person is the one who is skillful at putting into practice the truth of God's word. Yung mga bagay mga kapatid na natutunan sa Panginoon ay naipapamuhay niya mga kapatid. Amen? Kaya nga sa ating mga kapatid, sa pagdating pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pakikinig ng mga pangangaral, may mga mensahe tayo na upuan. Diba? Na kaalaman, karunungan na bilang sa Kristiyano mga kapatid, ito po ay nai-apply natin sa ating sarili, sa ating buhay. Diba? Kaya nga yun, hindi lang po tayo nakinig eh. Hindi ka lang nagbasa, kundi naunawaan mo ito at pag dumating yung time na nagka-problema ka, ito yung word of God mga kapatid na nai-apply mo sa iyong buhay. Amen? So sa Webster Dictionary defines wisdom as the power of judging rightly. Amen? So isang, kumbaga mayroong kang kakayahan na sa isang bagay, alam mo isang tama at yung mabuti. Kumbaga sa isang judge, di ba, hindi lang isang judge to eh. Talagang binubulay niya yung mga sitwasyon, di ba, yung problema, at meron siya kakayahan mga kapatid na pagpasyahan kung ano yung tama. So, ganoon din po sa ating mga kapatid. So, following the soundness course of action based on our experience, knowledge, and understanding, it is using common sense. Praise God. So, ito po yung tao na mga kapatid na mayroong wisdom na binibigay ang Panginoon. Diba? At sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga experience, natuto na siya. Diba? At alam niya na mga kapatid sa buhay nito, ito yung bagay na tama at maganda na dapat gawin. Kaya nga in short mayroon nga common sense diba, na i-apply mo. Alam mo, ito yung nakita mo yung isang kaldero, nakasalang pa mainit na mainit. Amen. So may wisdom ka, siyempre hindi mo hawakan yan, mainit Amen. So ganito po yung mga tao mga kapatid na minsan yung isang bagay, alam nila na hindi maganda,
ito ay hindi ito ay kasalanan, pero bakit ginagawa pa rin, mga kapatid? Amen? So hindi ginagamit, mga kapatid, yung tamang kaisipan, tamang wisdom na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya may mga tao, mga kapatid, sa isang pamilya, di ba, talagang ngayong emotion niya pinakinggan eh. Di ba, nakagawa siya ng isang bagay na hindi mo na pinag-isipan. So, ano ang naging resulta, mga kapatid? Ang tao ito ay napahama. Amen? So, hindi ginamit yung kanyang tamang kaisipan. Praise God. Kaya nga sa ating pamumuhay, napakahalaga po, mga kapatid, to walk in wisdom. Amen? Lalo na doon sa mga kabataan. Amen? So, tayo po ay namumuhay. Amen? Na mayroong karunungan. Hindi lang tayo ay nadadala kung saan kung ano ang king ngayon. Di ba? Ikaw ay nadadala sa mga alam mo, kasi mayroong kang tamang desisyon eh. Kaisipan sa iyong buhay. Praise God. Kaya nga pagkakaiba nito, mga kapatid. So yung knowledge is the ability to accumulate facts. Di ba? Ito yung mga bagay na napag-aagalan natin. Nabasa mo, alam mo, sa mga nag-aagal. Ito yung pinag-aagalan nila eh, na knowledge lang ito, mga kapatid eh. Pero yung understanding is the ability to apply those facts to a specific situation. Amen. So, yung knowledge na yun ay naunawaan mo at ito ay amen, na-i-apply mo eh. Diba? Dahil naunawa mo na ito pala yung maganda. At dito, mga kapatid, kaya nga yung wisdom is the ability to use one's knowledge and understanding to pursue a wise course of action. Amen. Kaya mayroon kang wisdom ngayon na paano mo gagamitin yung mga bagay na nalaman mo, di ba, naunawaan mo. Amen? Praise God. Kaya for example, ay nag-aaral ka ng baking. Natutunan mo na, di ba, ano yung mga ingredients na gagamitin mo, yung tamang paraan para ikaw ay makapag-bake. Amen. So, hindi lang theory. Nagkaroon ka ng understanding dahil sa experience mo na yun. Diba? Ginagawa mo na. At ito yung wisdom. Paano mo i-apply ito eh? Diba? Na magaling ka nga, marunong ka lang. Amen. Siyempre, yung mga tao, mga kapatid na may wisdom, ito ay ginamit niya eh. Amen. At sa pamagitan nito ay nagkaroon siya ng isang magandang negosyo. Praise God. So, ganun din po sa ating mga kapatid. Napakaganda po, mga kapatid, na yung mga bagay na natutunan natin, mga kapatid, ay amen, ma-apply natin sa ating buhay. Amen. So, ito yung direction na nais ng Panginoon para sa atin. Praise God. Kaya nga hindi lang po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, tayo po ay patuloy na tinuturuan paano natin ipapamuhay ito. Praise God. So this week, mga kapatid, ang ating yung ating daily verse about the Proverbs. Diba? Ito yung mga kawikaan. Sa book of Proverbs, so Proverbs are short, memorable saying whose meaning are relevant to many different situations. So ito po yung book of Proverbs. Yung mga kaisipan, mga kapatid, na mayroong pag binasa mo, mga kapatid, mayroong isang kaisipan na may apply mo sa iyong buhay. Amen? At magiging gabay mo. So ito po yung napaganda sa Proverbs. For example, may mga nababasa ka eh. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Sabi ni Lao Tzu. So, Proverbs, Chinese Proverbs, na kung titignan mo, mga kapatid, uulawain mo, may wisdom na binibigay. Amen? Na kaya pala mag-first step ka.
para marating mo yung nais mong tunguhan. Kasi hanggang hindi ka nag-first step, wala, hindi ka makapagsisimula. Praise God. So, mayroong itinuturo sa atin, mga kapatid. Amen? So, sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, ay pinag-usapan natin the Proverbs of the book of Proverbs. Yun ay sinulat ni King Solomon na punong-puno ng kaalaman at tulungan na pwede nating i-apply sa ating buhay. Amen? Kaya kung tininan po natin, napakahalaga po nito, mga kapatid, na meron tayong gabay. Amen? So meron tayong kaunawaan na may a-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Diba? Kaya nga dito, marami tayong natutunan eh. Diba? Puno-puno ang banal na kasulatan, mga kapatid, sa mga mayaman, mga kapatid, sa mga kaalaman, na kung titingnan natin, lahat ng mga bagay ay itinuturo na sa atin. For example, sa Proverbs, diba? Sabi sa Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your thought will be established. Diba? Kaya nga dapat, mga kapatid, pupunuin natin yung ating isipan ng mga salita ng Diyos. Amen? Sa pamagitan ng mga kapatid ay magkakaroon tayo ng kaalaman. Amen? Kaya nga sa Book of Proverbs, subukan po natin na umpisahan na basahin yung Book of Proverbs. So mayaman sa kaalaman, mga kapatid, na itinuturo sa atin. Amen? Na itinuturo sa atin sa pang-araw-araw na pumuhay. Praise God. Ang bawa na lang, mga kapatid, mula sa from Proverbs chapter 1 to 9, ito po ay patungkol sa mga aral na patungkol sa mga anak. Diba? Kung paano dapat na mga anak ay yung mga aral ng mga magulang nila ay dapat isabuhay nila. Amen? Na kung maunawaan nila ito, kapatid, ay magkakaroon sila ng magandang direction eh. Amen? Kung maunawaan nila ito, mga kapatid, ito ay magiging gabay nila at ito, mga kapatid, ay magiging daan upang sila ay maging matagumpay sa kanilang buhay. Amen? Kaya nga sabi sa Proverbs 6, chapter 6, verse 20, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them always on your heart, fasten them around your neck. Diba? So, ganun, mga kapatid, ang mga aral na ito. Sabi, mga kapatid, aking anak, utos nga ng ama ako ay sundin. Huwag mong tatalikuran tungo ng pinanggiliw. Sa puso mo ay iukit at tinanim mo sa iyong isip. Diba? Kaya nga yung mga aral na ito, mga kapatid, ay lalo na para sa mga anak, diba? Tinuturuan sila na kung paano ay dapat sundin ang tamang direksyon na nais ng kanilang magulang para sa kanila. Diba? Mayroong mga aral na sa kanila ay tinuturo. At bukod dito, mga kapatid, sa Book of Proverbs ay dito ay tinuro din, prepare yung mga ancient leaders na paano nila papamahalaan, amen, o gagawin yung kanilang tungkulin. Amen. So, binibigyan sila ng kaisipan, diba? Paano sila ay makapag-desisyon ng tama sa kanilang buhay. Diba? How to lead. Amen. Kaya kung tingin natin, ito ay para sa atin. At ngayon sa atin, mga kapatid, ay ito yung mga kaisipan na hindi lang para sa kabataan, sa mga kundi pwede nating i-apply maging sa ating sitwasyon, di ba? Maging sa kasalukuyan eh. Amen? So makita po natin ang katuruan ng banal na kasulatan. Diba?
Diba? So nakita ko sa yung ating pinag-aralan nung Wednesday na kapag ikaw ay pinagpala, ito ay diba? Ito ay makahandad sa lahat eh. Parang diba ay the blessing ng ang pagpapala ng Panginoon, amen, ito ay papakita sa lahat eh. Diba? Makikita nila na ikaw ay Diyos na pinagpala. Diba? At makikita nila kung paano ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Praise God. So yung kasunod namin ito mga kapatid, diba, sa panahon natin ito, diba, nakikita nila na isang tao pinagpala ng Panginoon, nakikita na sa Facebook eh. Diba? Nakita na, diba, nag-glorify yung Panginoon eh. Hindi lang mga kapatid, kundi hindi secret eh, kundi grabe na ihagtad eh. Diba, ang Word of God. Amen. Kaya nga ganito yung salita ng Diyos eh. Hanggang sa ating kapanahunan mga kapatid ay applicable eh. Diba yung mga kasulatan ito eh. Diba? Gaya ngayon, diba may mga ngayon lang yung Gcash eh. Diba, alam nyo yung mga apostol na magamit ng Gcash ng panahon nila. Diba? Nagka-cash out na yung mga apostol. Diba? Okay, they cash out devils. Diba? Ito pala cash out yun. So makikita po natin mga kapatid na applicable sa ating kapanahunan, diba? Yung mga aral na ito eh, diba? Kaya lang pipilitin po natin na magkaroon tayo ng kaunawaan nanggaling sa ating Panginoon eh. Amen? Kaya nga tanong mga kapatid, how can we acquire wisdom? So paano tayo mga kapatid diba? So magkakaroon, diba, na ating, diba, yung kaunawaan na yung mga kapatid ay makukuha po natin. Diba? Yung isang tao mga kapatid na mayroong wisdom sa kanyang buhay, diba? Sabi, he will dig skillfully. Diba? Makikita mo mga kapatid na mayroong direction. Diba? At makikita mo mga kapatid na yung taong ito ay nagtatagumpay. So ano po ang susi bakit natin makuha yung wisdom na ito na galing sa Panginoon? Sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Amen. So dito mga kapatid ay ginamit yung knowledge eh, pero ang synonym na ginamit dito ay patungkol na sa wisdom, knowledge, and understanding. So ang tao daw na the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So ano ang pasimula mga kapatid para tayo ay magkaroon ng kaunawaan? Kaya sa Tagalog ganito ang kasalin. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng kabulungan. Ngunit walang halaga ang mangmang sa mga mangmang ang aral at mga suway. Praise God. So ang susi mga kapatid is to fear God. Amen. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na una to gain wisdom, ang tao dapat mayroong takot sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Diba sabi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? To gain knowledge. Praise God. So ito po mga kapatid, ang una mga kapatid how to acquire wisdom. How can we acquire wisdom? So the fear of the Lord. So ang isang tao mga kapatid na may takot sa Panginoon, amen, dito na nagsimula mga kapatid na siya po ay nagkaroon ng wisdom eh. Amen. So dito po mga kapatid ay makikita po natin ay may dalawang binanggit dito eh. Sa Psalms 112 verse 1,
Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delight in His commands. Amen. So, ito daw mga kapatid, yung isang tao mga kapatid na nagkaroon ng kaunawaan mula sa ating Panginoon. To fear the Lord. So, ano ibig sabihin ng magkaroon ng takot sa Panginoon? Amen. Ito ba mga kapatid yung yung fear, yung sa isang bagay. So, hindi po yun ang tinutukoy dito. Kaya ang sa Tagalog, mga kapatid, mapapalad ang tao na may iyak na kayo ay may panggalang, gumagalang. So, it is referring to God. Kung bagay isang taang, so natin mga kapatid yung pagkilala mo sa ating Diyos, natin mga kapatid yung pagsamba. So, kaya mayroon kang fear eh. Diba? At kaya ang ibig sabihin mga kapatid, to fear God means to view God with deep and healthy respect as shown in one's hatred of evil and love for what God wants. Amen. So ito po yung may taong may takot sa Panginoon. Amen. At una sa lahat mga kapatid ay nato mga kapatid na siya po mga kapatid ay diba, alam niya mga kapatid yung mga bagay na hindi na dapat na hindi kaaya-aya at hindi kalooban ng Diyos mga kapatid. Amen. Kaya nga yung isang taong ito mga kapatid ay kinamumuhian niya na ang paggawa ng kasamaan. Yes. Amen. So natin yung takot niya dahil yung paggaling sa Panginoon, dahil ayaw niyang bigyan ng kalumbayan ng ating Panginoon. Amen. Kaya makita natin yung isang tao nito mga kapatid na mayroong wisdom. Masimula mga kapatid dahil siya po mga kapatid ay natunda yung kanyang yung paglilingkod niya sa Panginoon eh. Diba? So natunda mga kapatid na kanyang pinahalagahan ang Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Kaya nga dito mga kapatid ay nandun yung kanyang paggalang. At pangalawa mga kapatid, sabi doon, sumusunod sa kanyang kautusan. Ayan, para. So, bless the man who fears the Lord, who greatly delight in His commands. Amen. So, isang tao mga kapatid na siya ang kasiyahan niya na ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga dito mga kapatid ay nagpasimula mga kapatid na mayroon na siyang nagsimula na mayroon na siyang wisdom mula sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sinabi na ito yung tao mapalad. Diba? Kasi ito yung tao na sumusunod na doon sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Kaya yung isang tao mga kapatid yung isang tao mga kapatid na wala pa sa presensya ng Panginoon. Amen. Parang nandun pa mga kapatid na walang direksyon eh. Diba? Walang pero nung siya po ay masimula na lumapit sa ating Panginoon, dito na nagkaroon ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin. So how can we acquire wisdom? Number one is to fear God. Amen? Natin yung level mo yung ayaw mong bigyan ng kalumbayan natin Panginoon. At ang kasiyahan mo ay nandun na sa paglilingkod sa Kanya. Kaya mayroon ka ng kaunawaan eh. Diba? Na nagkagaling sa Kanya. So number two, we must passionately pursue it. So kailangan mga kapatid na nasain natin, diba nasain natin sa ating puso na tayo po ay bigyan ng
ng karunungan ng ating Panginoon. Diba, na sa ating buhay, Lord, bigyan mo kami ng wastong kaisipan kung paano magkapasya ng mga bagay, paano kami mamumuhay sa mundo ito. Kaya ito isang bagay na napakahalaga eh. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 7, the beginning of wisdom is this: get the wisdom, though it costs all you have, get understanding. Amen. Kaya nga ito yung mga kapatid, isa sa pinakamahalaga. Kahit katumbas ng mga mahalagang bagay sa iyo, mga kapatid, bagang makakuha lang ng wisdom na ito eh. Yan. Verse 8, cherish her and she will exalt you, embrace her and she will honor you. Ano sabi? Sa ating buhay, mga kapatid, sabi sa Tagalog, unahin mo sa lahat pagtuklas sa karunungan. Sa pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mo mata mo kahit kaano kamahal. Praise God. Amen. Napakahalaga. Pinapakita dito, mga kapatid, gaano kahalaga yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. So, kaya nasain po daw natin ito. Diba? Kahit ito ay kahit katumbas ng mahalagang bagay na isasakripisyo mo para makuha lang yung wisdom na ito eh. Sabi, kahulungay palagan at ikay kanyang tataas. Bibigyan ka ng kahangalan kapag yung hiyakap. Praise God. Kaya ka sa ating mga kapatid, bilang sa Kristyano, lagi natin na nasain na tayo po ay bigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Sa mga bagay, everything sa buhay natin, mga kapatid, maging sa bawat desisyon na gagawin natin, may wisdom eh. Diba? So naranasan ba, mga kapatid, may time na hindi mo alam yung gagawin mo, pero and suddenly may mga bagay na diba, na pinapaisip sa iyo ng Panginoon yung dapat mong gawin. Amen. So ito po, mga kapatid, yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. At yung isang tao na guided ng Banal Espiritu ng Panginoon, makita mo, bawat hakbang niya, bawat ginagawa niya sa kanyang buhay ay isinasangkuli niya sa ating Panginoon. Diba? Kaya kayo pinangahawakan natin sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Praise God. So, makikita po natin kung ang bawat bagay sa buhay natin ay pinagkakatiwalaan sa Panginoon, sigurado, mga kapatid, mayroong tagumpay. Amen? So, ma-enjoy natin ang buhay nito eh. Kaya nga, mga kapatid, ang pangako eh, diba, hahaba ang iyong buhay at, amen, at, diba, magkakaroon ng, diba, ng direction eh. Makikita mo, mga kapatid. Kaya nga, ito yung isang bagay, mga kapatid, na matututuhan natin, mga kapatid, na ating nasain mula sa ating Panginoon. So, kailangan, mga kapatid, na ito po, mga kapatid, ay ating hilingin sa ating Panginoon. Diba? Sabi sa James chapter 1 verse 5, If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Praise God. Kaya napakaganda, mga kapatid, na tayo po ay lagi, Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Kung ano ang gagawin namin, diba? Diba, may mga bagay na dapat mong pagpasiyan sa iyong buhay. Diba, ikaw ay, grabe, ang Diyos po ay mag-guide sa atin. Amen? At makita natin kung paano siya kikilos, mga kapatid. Praise God. Kaya nga dapat, mga kapatid, nasahin po natin na hindi lang po sa ating sarili, kundi tayo po ay pinangungunahan palagi ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya ito po yung wisdom eh. Kaya ngayon, mga tao, mga kapatid, na nakita ko sa kanilang buhay ay mayroon silang wisdom ng ating Panginoon. Amen. Mayroong direction eh.
Amen. Alam niya mga kapatid yung mga bagay na nais ng Panginoon para sa Kanya. Praise God. So, kailangan mga kapatid, nasain natin at hingi natin sa ating Panginoon. Praise God. At ang pangatlo mga kapatid, we can acquire wisdom. How can we acquire wisdom? We need to search the scripture. Amen. So kailangan po mga kapatid na kaya kami nag-aaralan din ako dito, diba? How to grasp the Bible. Amen. So you need to read, meditate, diba? Listen, apply. Diba? Yung word of God eh. Amen. So makita po natin na ang salita ng Panginoon ay puno ng kahulungan, kaalaman na ating magbibigay sa gabay sa atin. Praise God. So God's words serve as like compass when you're out in the middle of the forest. That's not knowing where you go. Praise God. So ito po yung kagaya ng nagwala sa natin ka sa isang kabundukan. Ito yung magiging guide mo eh. Diba? Yung tamang direction mga kapatid. Praise God. Kaya masabi sa Psalm natin 19:105, your word is a light unto my feet and a lamp to my path. Praise God. So, kaya nga sa ating buhay mga kapatid, ito po ay magiging bahagi na eh. Diba? Yung salita ng Panginoon. Praise God. Lalo na sa panahon ito mga kapatid na diba, ang tao masyadong busy. Diba? Hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. Pero tingnan natin mga kapatid, hindi nila malalampasan ang kahulungan ng Panginoon. Amen? Doon sa cellphone na pinagkakalabala mo, nandun pa rin ang Word of God mga kapatid. Amen? Imagine, maski busy-busy ka na doon eh. Di ba, na sinasaksak pa rin. Kaya lang, ikaw ayaw mo talaga eh. Diba? Iniisip mo lang eh. Pero, everything sa buhay natin, andyan na lagi. Dapat lagi, ang Diyos po ay namumuusap sa atin. Amen. Kaya nga sa atin na lang, kapag hindi ka nakarinig ng Word of God, kasalanan mo na eh. Diba? Kahit saan ka marating, isang search mo lang, nandiyan na yung, hindi ka gaya dati na napakahirap, di ba? I-search sa Word of God. Isang click mo lang, kung may mga bagay na gusto kang matutunan, nandiyan na kagad eh. Amen? Kaya ito isang bagay mga kapatid na dapat natin na panghawakan sa ating buhay. Kaya na sinabi ng Panginoon kay Joshua, sabi kay Joshua, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Amen. So, napakahalaga mga kapatid na ating itanim ang salita ng Diyos mga kapatid sa ating mga puso. Sabi, bulayin ito bawat araw gabi upang masunod natin ang mga bagay na nais. Diba? So that you may be careful to do everything within it. Amen. So, para kaya nga ito yung sikreto eh, mga kapatid eh. At ang sikreto ang sunod, sabi, then you will be prosperous and successful. Amen. So, ano po yung sikreto mga kapatid? To become prosperous and successful. Amen. So, ito po mga kapatid, ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. Amen. Yung karunungan, yung salita ng Diyos mga kapatid. Amen. Yung kanyang kautusan na ating binubulay-bulay mga kapatid. At God ang magtuturo sa atin ng tamang direction sa ating buhay. Praise God. Ang sabi mga kapatid sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in the person's heart, but it is Lord's purpose that reveals. Praise God. So marami tayong mga plano sa ating buhay. Marami tayong gustong gawin sa ating buhay. Pero isang maganda mga kapatid na yung nais ng Diyos mga kapatid para sa atin ang siyang natutupad. Amen? Kaya nga dapat natin gawin.
unawain natin, Lord, ano yung nais mo? Di ba? Ano yung mga nais mong dapat kong gawin? Di ba? At nais kong sundin. Kapag naunawaan natin ito, mga kapatid, makikita natin, amen, yung tamang direksyon ng Diyos para sa atin. Praise God. Alapakan po natin natin. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito mga kapatid, nais ng Diyos, paulit-ulit na pinaalala sa ating mga kapatid na kung gaano niya tayo kamahal, nais niya mga kapatid na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, sa direksyon na nais niya para sa atin. Amen? Kaya ang kailangan ng mga kapatid, unawain natin palagi sa ating buhay. Lord, ano yung nais mo? Praise God. At alam natin mga kapatid, walang bagay na nangyari sa atin na aksidente. Lahat ay mayroong layunin ng Diyos. Yes, amen. Everything has a purpose. Diba sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that the Lord wrote, who are called according to His purpose. Praise God. Kaya mga kapatid, dapat maunawaan natin palagi, Lord, ano yung nais mo? Amen. At ang dapat paging attitude natin mga kapatid ay, Lord, susunod lang kami doon sa nais mo. Amen. Kapag sinunod natin ang nais ng Panginoon, dito natin makita mga kapatid, amen, yung magandang plano niya sa ating buhay. Amen. Kaya napakabuti na ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Ano bang sitwasyon natin, ano bang mga bagay mga kapatid na dinadaanan natin, mayroong nais ang Diyos mga kapatid. Mayroong layunin ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon ay unawain po natin ano yung nais ng Diyos na gawin natin mga kapatid. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa umaga nito mga kapatid, ang ating mensahe ay praise God, na dapat mga kapatid ay sa ating puso ay magkaroon na nasahin po natin na nasahin po natin na maunawaan ang nais ng Diyos sa buhay natin. Diba? Nahingi tayo palagi ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Napakalaga mga kapatid, every Sunday, hindi lang po tayo nakikinig ng mensahe, kundi mayroong wisdom, mayroong mensahe ang Diyos na nais niyang gawin natin sa ating